Kaya nga, kailangan namin ng tulong mo. Naayos na ni Roy ang ticket namin papuntang Amerika. Mali ang pagtakas. Hindi ko tinatanong sa'yo kung tama o mali ang ginawa o gagawin namin ni Roy. Ang gusto kong malaman kung tutulungan mo kami. George, tulungan mo kami. Itago mo kami. May humahabol sa amin. Hindi ba kayo nasundan? Wala. Okay, never mind, never mind. Halika, pasok, pasok. Ay, sit down. Sit down. Ano ba nangyari? Mga 5 taon din tayo hindi nagkita, no? Oh, mabuti tatandaan mo pa itong bahay ko. What can I do for you? George, nakapatay kami. Wala kang kasalanan dito, Elena. Si Roy itong nakapatay, kaya siya lang ang liable. Well, maaaring makasuhan ka dito as accomplice, no? It depends. I will have to study the case further to determine its mitigating circumstances. Maski na yung pagkakapatay mo, Roy. Baka pwede nating i-argue sa court na there was no willful felony. Parang aksidente lang ang nangyari. Hindi aksidente nangyari. Talagang gusto naming gumante, kaya pinatay namin sila. George, nagpunta kami rito. Naikwento ko sa iyo ang nangyari, hindi dahil kinukonsulta ka namin bilang abogado. Hindi kami kliyente, George. Lumalapit kami sa iyo bilang kaibigan. Kailangan namin ng matataguan habang hinahanap kami ng mga pulis. Aalis din kami mo wala lang ang init. You mean I'll offer you sanctuary? Ikaw lang ang malalapitan ko, George. Well, actually, hindi naman ako maaaring makasuhan ditong offering sanctuary to criminals. After all, I can always tell them I had no prior knowledge to this crime. Teka muna, ano bang crime? Hindi kami mga kriminal. Baby, ano ba to? Sigurado ka ba dito sa pinapasukan natin? Ito eh. Roy, relax ka lang. Hayaan mo muna ako. Paano, George? Well, kung akong tatanungin, useless yung magtago eh. Maski patirahin ko kayo dito pansamantala, eventually the law will catch up on you. Walang nakakataka sa batas. Okay. Maaaring for a few days, few weeks, months or even years, makakalusot kayo. Pero hanggang dun lang. May kaso akong nabasa na maraming taon na nakakaraan.
nang madiskubre ang krimen na ginawa ng isang tao, patay na yung tao. Nililitis at sinisintensyahan pa rin. Bakit? Sapagkat ang batas ay batas. Ang tao dapat sumunod sa batas. Ang batas ay ginawa para protektahan ang mga tao. Para proteksyonan ang ordinaryong mamamayan, hindi ang mga kriminal. Ang mga ordinaryong mamamayan ang nagiging kriminal dahil ayaw protektahan ang batas na sinasabi mo. Maski bali-baliktarin mo ang pangyayari, maliwanag na lumabag ka pa rin sa batas. Elena, bakit hindi na lang kayo sumuko? Kilala ko naman lahat ng mga nasa presintong yan. Tsaka, hindi naman capital offense ang kasalanan ninyo. Like treason or parricide. At most, you'll get from 8 to 12 years. Murder nga ang kaso ninyo, pero palalabasin nating homicide through reckless imprudence. Sabihin nating nagkita kayo sa kalsada. Accidentally, nagkasagupaan. Pero, wala kayong balak gumanti. Pagkatapos ng ginawa nila kay Baby, wala kaming balak magigante. Ano ba yan? Palalabasin mo kami. Anong gusto mo? Nasa laya o matalinong nakakulong? Hindi ko kailangan mamili dahil tatakas kami. Pag nahuli kayo, bibigat ang sintensya nyo. Eh bakit naman kami pahuhuli? I told you before, the law will catch you sooner or later. Now, Wala kaming kasalanan. Kailan ba ipapasok sa kukote mo yan? Elena, gusto mo bang parusahan ka ng batas dahil sa ginawa mong kasalanan o nung pangkat ni Toto? Siguradong hinahanting na kayo ng pangkat na yun. Kaya nga, kailangan namin ng tulong mo. Naayos na ni Roy ang ticket namin papuntang Amerika. Mali ang pagtakas. Hindi ko tinatanong sa'yo kung tama o mali ang ginawa o gagawin namin ni Roy. Ang gusto kong malaman kung tutulungan mo kami. George, nung mga bata pa tayo, lagi mo kong pinagtatanggol. Even then, mahirap kang depensahan. Kaya nga tulungan mo kami. All right, okay. But I'll have some regulations for the duration of your stay here, ha? Habang narito kayo, hindi kayo pwedeng lumabas. Wala kayong kukontak kay ibang tao. I'm giving you 3 days. $1,000. 1,000, 1,400 ito. Kulang pa rin. May passport at tickets na tayo pero kulang pa rin ang panggastos. Kailangan makapangolekta pa tayo. E paano siguradong mainit na ngayon sila Digos? $2,000 na lang naman ang kailangan natin. Humiram tayo kay George. Lagi may pera sa bangko yun eh. Ano? Bago ka pautangin niya, isang katutak mo ng diskusyon ang abutin mo. Wag na lang. Tsaka wala akong tiwala din sa abogado mo. Wala kang tiwala, tinulungan na nga tayo. Napilitan. Sa pilitan man, tumulong pa rin. Teka muna nga. Bakit mo ba pinagtatanggol yan? Siguro namimiss mo yung pakikipag-boyfriend mo sa kanya nung high school, ano? Alam mo, Roy, kuminsan mahal na mahal kita. Dahil mabait ka, romantiko. Pero kuminsan gusto kitang patayin. Kung gusto niyo magbalikan dalawa, okay lang. Ititira ka niya dito sa kanyang apartment. Gagawin kanya may bahay. Habang nagme-memory siya ng kanyang mga libro. Pero kailanman, hindi ka na makakapagbiyahe. Hindi ka na makakaalis sa apartment na to. Kuminsan, Roy, yan lang naman talaga ang gusto ng isang babae. Hindi totoo. Totoo. Minsan nga naiisip ko, kung di nangyari sa atin to, pwede tayong magpakasal, magsama, magkaanak. Nagsasama naman tayong dalawa. Ako na nga ang kwenta pamilya mo ngayon. Pag nakapag-abroad na tayo, sigurado makukontento tayo pareho. Madadagdagan na tayo. Hawakan mo na yan, ikaw na magtago niyan. Buntis ako. Okay lang. Nung ko pa naman gusto magkaanak ng lalaki. Paano kung babae? Okay rin. Basta lalaki. Loko mo. Puntahan mo na kaya si Mr. Pawi. Siguro naman, pwede niya na tayong anggihan ng konting dollar niya. Naku, nervyoso yun. Baka masabit ka pa. Ano naman sabi? Ang hirap sa'yo, baby. Wala ka nang bilib sa mister mo eh.
Basta ang gusto kong gawin mo ngayon ay mag-practice ka na mag-practice ng iyong Ingles. Dahil hindi magtatagal, nasa Amerika na tayong dalawa. At pagdating natin doon, mamamasyal tayo sa snow. At ang isusuot mo yung pangginaw, yung balatsyata ng hayop yun eh. Tapos kakain tayo sa isang class na restaurant. Gagamit tayo ng tinidor at kutsilyo lang. Puro steak ang kakainin natin.